Pause na ako. Sayang. Ayun, yaman na. Sige na. Baka mapause tayo eh. Pause ka din. Sige, rekta na lang natin. Gamitin mo na lang yung laway mo para mag-predict ng mga heroes dito sa game number 2. Oh, binago na. Hindi na puro assassin ni... Well, may chip na. May chip kasi. Sa bagay, may point. May point. Meron kasi si Chips mula nung week 2, 100%. So, funny din ang banning rate. Oh. Actually, kinuwi. Wala kasi yung high loss. So, funny ba to? Ano pa ba? Ay, hindi. Iba na yung ano. Iba na pala yung funny. Hayabusa. Hayabusa, Nolan, Julian. Yan yung mga ano. Zask Harith, maybe? Either Zask, Harith, or... Harith, kinuha si Edith eh. I would say Harith plus wala parang focus. Wala, Zask Harith lang din yung maganda for TNC. Unless gusto nila mag-Harith Hayabusa. Or nakaless, nag-Jushin sila. Pwede. Actually, pwede nga yung Zushin, no? Zushin, Jushin Harith. Minotaur, mga ganyan. Pero pag mag-Jushin sila, kailangan may stable talaga sila na front. So they go for the Zask, maybe Harith again. Yun lang yung talagang pinakamagandang sequence dito for TNC. But even then, kahit there goes Harith. Valentina, yung sasagot dito ng Aurora. Maybe Val plus an assassin. Yung Julian siguro or yung Nolan. Actually, maganda yung Nolan dito. Versus the Harith, kaya nilang i-burst kagad yung Harith ng TNC. And ma-force ka na talagang maging reactive. Kasi pag isipin mo, Harith ka, as much as you want to be able to fight into the Zaman Force. Pero mahirap lumaban kapag Harith ka at slow HP ka kagad bago pa mag-start yung team fight. So it's definitely a possibility na kunin ng Aurora dito agad yung Valentina plus Nolan. Either that, or kunin nila yung Moscow kasi baka maban from TNC. At saka pwede din for Aurora, kumuha din sila ng another pa na pwedeng i-XP lane para mas lumit pa dito yung sa side. Oh, grabe ka naman Valentina, Nolan. Paangat ng paangat talaga, Midnight. Sabi ko sa'yo. Oo, Literal. Nasa kaliwa na! Oo nga, no? I can't believe it. We don't usually see this, pero I guess it makes sense kasi kadalasan natatanggal na talaga yung Ling and yung Fanny for most of the assassin users in the MPL. Minsan nadadamay din yung Hayabusa. Kaya I feel like yung substitute na nila ay itong Nolan na nilalagay sa first phase. Okay, nag-Hayabusa. I'm not really a big fan of this pick. Hindi siya ganun kalaking threat against Valentina. Parang magiging play niya dito is siya yung mag-split push. Yeah, tsaka purple dependent. Ang nakakatakot kasi dito, kapag kumuha yung Aurora ng hero na kaya mag-punish yung sa Harith, yung passing nung jungler ng TNC, kailangan always rotating towards the gold lane. Kasi kapag hindi, imagine if yung passing mo papuntang XP, and then mag-decide yung Aurora na ang ikot nila, aapatin nila yung lane ng Harith. Now you're suddenly shutting down the win condition for TNC. Kasi laging kailangan isipin ni Kaizen dito yung kanyang purple buff. Feeling ko magpapan ulit dito yung side ng TNC ng mga Kaja. Para pang kasi doon sa kanilang Harith and even Lunox though. Open na naman yung Claude tsaka Moskov. May selection na naman yung Aurora. Ay, ano ba yan? Parang pipili sila. Hindi to yung parang pinorse ng TNC na, Moskov ka lang. Hindi. May choice ang Aurora kung mas trip nilang gamitin. Maganda yung Claude. Oy, shoutouts pala. Ayan o. Mga Pogi o. Ang Pogi o. Simpleng ngiti lang si Pogi. Yumuko tuloy yung mga Pogi. Yan si Kylie. Si Kylie. MCL champ. MCL champ, 7 times. MCL champ, si Kylie. But again, I feel like for the side of TNC Pro Team, meron ka ng Harith, so tama ka yung Claude and yung Moskov ang natitirang options dito para sa Aurora and hindi siya imposible na yun yung i-pick up nila kasi with the TNC Pro Team, you can probably adjust it to the wrong position kung yun yung na gusto mo kasi wala na eh. You either or, you will battle either or the Moskov or the Claude, so parang it's not likely for them to ban it out. Yeah, call me crazy pero I think CC works here for TNC. Pero kailangan last pick. Either that, either i-last pick nila yung CC or kunin nila yung Terizla ng 4th. Kasi baka kunin ng Aurora eh. Pwedeng gawin ng Aurora dito. Ilagay yung Edith, tapos kunin nila yung Terizla ni Edward. Pero may joke hit pa actually Pero kita mo, nilipat na nila yung shift dun sa roamer position kasi ayun nga yung Tigreal na yung tinanggal instead of putting another one in the gold lane band para sa pupunan ng Aurora. Alam mo yung pagkakaban dito ng Tigreal ng TNC, doon yung sinabi, connected talaga siya doon sa very purple buff dependent. Kasi yun yung pang reset mo, di ba? Ang dami ng mga araw na parang nagugutom talaga lahat ng mga assassin. Kaka-reset ng purple buff. Pwede gawin ng Aurora dito sa tagulin yung Johet. There you go, para wala yung double leash tactic ng TNC. So now, you go for Terizla, I think. Para at least tanggalin mo yung flex factor ng Aurora. Sige, tuloy ka lang. Either that, or kunin na nila yung CC maybe? Feeling ko nga magsisisi sila dito. Sabi ni CC, no? Regret. So Sino man? nasa huli ang CC. Oo. Nasa huli ang pagsisisi. Kung sakaling ang TNC ang gagamit. Cho works it. Kinuha na yung Terizla. Okay. Alright. Cho or Grok? Pili ka lang, Renny J. Cho or Grok? Di ganun kagad. Well, pwede ka na mag-Digi, sa totoo lang. Oo, kasi hindi mo pa figured out kung ano yung roam dito. Yeah, diba? Itong Digi si, Moskov. Escalera and also the Moskov is gonna be there. Claude Moskov ang choices Oh, dito wait. para sa Aurora. But then, Bruno Matilda, open. Ginawa nila to versus Blacklist. Sa Aurora.
Oo, sa Aurora, sa Aurora. It's our showtime. Yes, Ito, Aurora ito. instead. Doon pa rin sa, sa usual. Safer option here Ocho? para sa Aurora. Ocho maybe? So Claude is already there. Yung Edith, hindi pa natin alam kung saan pupunta yan, whether it's gonna be on EXP or the roam we've seen. Na ginamit na ito ni Edward kanina, pero Ito yung na. Grok ang kanilang magiging choice. Still flexible options para sa kupunan ng Aurora. Yung Grok and Edith could still be interchanged for them. Ano kaya dito yung ano, yung sa TNC? Kufra? Kaso ang hirap mag-Kufra dito. Parang harangan ka lang lagi nung... Well, baka lumusot ka pa nga sa bato. Managkataon. Pag Sumobra, no? Oo. Show lang yung naiwan eh. Show ni Escalera. Ayan na nga. Uy, grabe ka lang. Ilan tayo naman? Hindi tayo. Ikaw lang. Nakailan. Hindi, kasama kayo. Panel to, panel. Sige Sama-sama naman. tayo dito. Pwede. If we go up together. Play But ka again, pa dapat yun ah. just like what we were saying, this is a show na hahawakan nitong si Escalera, and hopefully they get to catch the Nolan or the Claude. Pero kung ikukumpara mo sa meron ng Aurora, they have the Onward, the Earth Shatter, and even the Wild Charge as two primary tactics para makakuha sila ng setup or for them. Kaso kailangan talon ko talon. Well, casters, it's your time to shine. Yan ang aming Cho impersonation. Anyway, Game 2 na ng TNC versus Aurora. And dito na natin malalaman kung makakita nga tayo ng game number 3 o makakakuha na puntos ang Aurora dito. Ben, kung nakita natin yung draft, pinag-uusapan na natin, sana may mga makita tayong mga explosive na play mula sa ating mga playmakers in the game. Yeah, speaking of explosive plays, no, kasi again, Cho yan at saka Grok na pinag-uusapan natin, marami talaga mga tendencies na makakita tayo ng mga ganong plays, no. Pero again, pag-usapan natin yung komposisyon ng lineup ng magkabilang koponan na to. Halos balanse din, may mga early game power spike ang kanilang mga heroes. May mga insurance din sila pagdating sa late game. Claude and the Harriet. Pero maganda kasi sa Harriet kahit mid-part pa lang, pumapalag na eh, di ba? Kumbaga parang makakuha lang ng one item at especially yung Zaman Force, no? Yeah. Talagang ang hirap ng labanan sa lane. Pero ang maganda naman dito sa Claude, hindi mo naman makikita sa lane yan. Kumbaga parang ang goal ng Claude ay iwanan ka sa lane at makapag-farm ng mas mabilis. Tsaka ano no, speaking of pagpa-farm ng mas mabilis, siya ata ang hero na pinakamabilis mag-double lane Oo. sa lahat ng mga marksman kung iisipin mo. Kasi BMI out lang, clear, tapos balik, di ba? Ganun lang kadali para sa isang Claude. And pwedeng i-funnel nga ng Aurora ito para dito kay Domeng, di ba? Tsaka naalala ko yung triple pa-build sa, sa Claude. Pero teka lang, aray ko boy! Aray ko na solo doon. Retribution din nagamit. Naagaw pa ata. Naagaw pa ni Kaizen. Yung green camps na yun. Mainit si Kaizen ngayon, no? Sumadow lang. Iyan ang masasabi mong magaling rometry. Ibang klase talaga. Nagpakita lang ng saglit na agaw na. Pero siyempre, TNC, no, nakita na natin to, no, game number 1, napakaganda ng kanilang naging laruan, pero nakabawi din si Demon kahit ng isa. Oo. And trade lang mula sa ating mga assassins, no? Pero ito na, Turtle, mukhang mapupunta sa kamay ng TNC. Bilis na magkano mala Kylie. Ibang klase gumalaw talaga to si Casey, no? Kaya nga, naalala ko last season, hinihiling niya na bumalik na daw yung mga assassin at ito'y naibigay na nga na bumalik na sa meta ang mga assassin at nagpapakitang gilas itong si Kaizen. Parang hiling naman ng lahat ng mga jumpers natin na bumalik yung assassin meta. Escalera, tungan ako! Okay, wala pa sipa dito. And yung shadow kill para dito kay Kaizen, nakakadalawa na yung Hayabusa na to, ha? Oo, ito na naman tayo, no? TNC with the potent early game. Ramdam mo talaga yung pressure na gusto nila bibigay. At sinipa pa nga palayo. Okay, aabot ba na? Retry pa rin. At si Escalera ay tumatakas ng Down. sa gamit na nga rin dito ni Lancy. Atras muna ang kupunan ng Aurora. Ang liit ng buhay dito ni Escalera, pero hindi siya tatantanan dito ni Rene. Ay, babatuhin ang gate. Buti na lang nakahakbang. Malala, Ben. Sa wrestling, upuan lang yung binabato dito, game. Binato ng gate. Munti ka na, pero buti na lang nakaamoy si Escalera na naamoy niya mukhang may magbabato dito ng Guardian's Barrier. At this time around still, lot of pressure around the gold lane area. Kitang-kita na dito talaga dumadaan ng mga tao. Kaizen looking for the shadow. Okay. Hindi na nakuha yun. Hindi niya, no? Pero ang ganda ng vision niya, no? Saktong-sakto, no? Kapag haya user ka kasi kami mga haya user. Ganun ba? O, anong meron? Kami mga haya user, ginagamit namin yung dulo ng shadow pang check ng bush. Ganun pala yun. Ganun talaga yun. Oh, yan, di ba? Ibang klase talaga si Casey. Pumindot eh. Parang na-miss niya talaga yung mga pindutan na ganito eh. Oo, marami din namang pinipindot natin sa tank meta, no? Pero ang pinagkaiba Attack kasi button. doon, Attack button ba? sama naman yung ugali Joke mo lang, sa mga joke lang. tank user. Pero alam mo na, yung nawawala na ng konti, pero still viable pa rin naman ng mga ibang hero na galing sa tank meta. Katulad na lang ako nilang Fred Rin. Pero talagang mas gusto lang gamitin
ng mga tao ngayon ng Assassin. Sa second turtle of this game, mukhang mauunang pumesto dito ang TNC, pero halos kasabayan lamang ng Aurora. In fact, mas maganda na nga ata ang kanilang pwesto. Good control coming in from UA dito sa Pixel Bush at si Rene J din. Hirap makita para madilim ang mapa ng TNC. Okay na, spotan na nila dito habang ang apat na members mula sa Aurora ay nandito na si Sipa Escalera para unahan siya nung onward third shutter habang pasok din si Hez. Yue will secure Escalera down habang si Demon Kite naman yung nakakuha din ng pagong. Aurora with a counterplay at mukhang mapapauwi si Domeng, pero ayun na nga. Ayan na. Binigyan na ng Shadow Kill. Nice trade mula sa TNC, but going back on that turtle play, napakaganda ng ginawa ni Edward doon, men. Yeah. Kumbaga parang nakita niya yung show, walang nasipa agad-agad, kaya naman na rektang inedit penetrasyon na niya. Iniidit eh. Dada combo na binalibag na hindi na nakaalis, and TNC still holding a very small lead. Pero ito yung tipo na anybody's game pa rin. Oo, na may mga balibag talaga na ginagawa ito si Edward eh. Nung una, ano ba tawag doon, yung Dinodon Silveta, ngayon iniidit venerasyon na Oh, eh. ayun na yun eh. Kumbaga, pagka nakita mo at binalibag ka na, most likely wala na yun. Oo. Especially with the primal rack, I think akong 3 seconds ata yun. Oo. 3 segundo ang walang gagawin. Isipin mo, napakatagal nun, no? And ang maganda kasi dyan, may damage din. O si Kusin naman, ilapag yung kanyang Examine Force. Rene J, nagkakitaan dito sila ni Escalera. Habang ang dalawang members mula sa Aurora ay nakasilip din. Si Kusin, normal hits lang naman dito ni Domeng. Habang si Escalera, okay, nandun na naman yung gate. Kung sila nagamit na kagad ni Escalera. Defensive kung si Lancy, nilakaran lamang si Edward, pero wala na ata. Oy! Oy, napagamit ng Dominator si Zed, si Yue. Gumamit din ng Dominator si Zed. Grabe, akala nyo ba, assassin lang ang mabibilis pumindot? Pati mga mages. Ang lupit, men! Palitan ng alien para ako nanood ng Gundam. Kala ko Alien vs Predator. Wait lang, si Demon Guy dito nasa yung Shadow Kill. Hindi pa atasapan yung damage doon habang lalayo na nga rin muna si Kaizen. Pero naramdaman ni Demon Guy yun, hindi nagbibiro ang damage si Kaizen. Oo, medyo masakit na talaga. Mas nalan ako mag-isa ka, no? Talagang sharing is caring kung Shadow Kill ang usapan. Kailangan na binibigay mo rin yung bawas sa kakampi mo. But still, this Domeng, find me trouble. Escalera, not really finding the angle, pero nabigyan niya ng espasyo si Koze ng mga bagush. Tsaka may idea ang Aurora dito na dalawa yung manggagaling doon sa may top lane. So pwede nilang i-burst itong turtle na ito. Third turtle ay makukuha ng Team Aurora. Pero nakaligtaan natin, nakapag-takedown na rin ng Torres sa may bandang ibaba itong Team Aurora. Basta Escalera sisipa din. Ano yung kanyang mga deep down plays? Ano din yung penalty zone? Pinagtulungan na din si Edward ng papatumba. Kaizen muli ang makakakuha ng kill. Di na nakapag-primal rack, agaran ng burst down. Ito yung masasabi natin worth it magbato ng penalty zone kahit mag-isa lang. Kasi kung nakapag-ubad si Edward doon, kung nakapag-primal rack siya, masakit yun eh. Pwede bumalik yung buhay niya. And I think for TNC, that's another good play. Pero kung mapapansin natin, hindi na gumagalaw ang kanilang ulti. Nasa 500 lamang yan, and Aurora is buying themselves. Ay, nako, eto na. Shutdown goal para dito kay Demon Kite. Atras muna siyang muli. Dominated si Seren nagamit na pero habulin pa rin ng Alien. Ayun, Andun din si Lancy. Normal hits. Pero nabato rin siya ng Guardian's Barrier. Atras muna dito si Heads. Nakita natin yung damage ni Lancy. Ibang klase. Oo, ang sakit na. Mas lalo na kapag natamaan ka ng stun at nababaran ka ng Dominator's Descent. Medyo yun yung masasabi natin hindi na pwedeng ignore. Oo. Kailangan lumayo ka o patay mo. Tsaka may double stun yan. Sinurusa din ni Fuego. Oh, wait lang. Dominator's Descent din. Ay gagamitin dito ni Yue. Dito ko na-realize mo rito magkaiba ang FYP natin kay Fuego. Ano ba sa'yo? Kay Fuego ang lumalabas sa akin yung tomatome. Yung tomatoma. Look Kasi at me. Ganun. Hindi ko napapanood yung mga informative ng video eh. Hindi, may ganun kasi siya. May tutorial siya na kung paano dumobule stun. And for sure, kaya pala ang hirap din ng RG ngayon dahil sa mga ganung tutorial. Pero syempre, saludo din kami sa inyo. Lalo na dito kay Women, di ba? Ay! Daming mga tutorials na ito eh. Dinamay mo pa ako. Pero alam mo naman na magsisimula na ang pinakaunang lord ng Game 2. Aurora na ang may hawak ng kalamangan. It's around 700. Still anybody's game. Kung sakaling maganda ang pick-off dito ng Escalera, pwedeng makalamang na naman ang TNC for Aurora. Malinis eh. Dalawa din kasi yung purify nila sa kanilang mga primary targets na matatawag natin. Oo nga, no, kaya nagdadalawang isip din dito sa Escalera. Lalo na wala naman siyang idea kung meron o wala pa bang Purify. Itong dalawang nabanggit mo nga habang kung sino nagamit ng Rene J. Ay, naku po, mayroong off-cam kill dun sa may bandang gitna. Shadow Kill nasa low habang si Escalera ay delikado din ang kanyang sitwasyon. 4v5 ang magiging laban na ito. Heads, sinasalo lang yung damage coming from Aurora. Pero may reset na naman sila nagagawin. Kaizen, napop na kagad yung Dominator's Descent dito ni Yu at kailangan niyang umuwi. Ayan na, pumasok na sa Gundam at na-realize nila na medyo kailangan din nilang hintayin sa Escalera. Kaya naman nag-push na muna sa mid lane. Great decision making with TNC so far. Edward, nalaman na ni Heads kung nasaan siya. Pero si Rene J, mag-expire na ang kanyang power of wilderness. Kaya naman sinipan siya. Naku, nasipa na si nilalapag yung Zaman. 4 sabay dalawa ang nahuli ng penalty zone. Kusin with the kill.
Si Heads naman ngayon ay puma-frontline pero hindi nila alam kung nasan si Demon Kite. Kakasabi ko lang pero nakaligtas pa rin habang si Demon Kite umatras na. And Lassie will secure that one. Habang pasok din si Edward dito, nagamit yung kanyang primal rat. Shadow kill para kay Edward. Sa ikaw naman si Escalera at si Casey rin nagwawala na. Paano naman ba kasi babalik yung buhay ni Edward kung yung binabanatan niya ay anino lang? Wala. Masyado boxing yung init pero walang nababanatan. Ang hirap nun. But then again, nakita na natin ito para sa TNC at masasabi ko na kontrolado nila itong 10-minute mark ng laban na ito. Kung makikita natin in terms of item, puno na rin nakakatatlong core item na rin itong si Kozen. Specifically itong Holy Crystal na merong, ito yung pinakamahal na item ngayon sa mage, di ba? Oh, pinakamahal na item at pinaka-potent din dahil nagdadagdag ito ng napakadaming magic damage or magic power rather. Kaya naman lahat ng mga binabato ng Harit na to ay napakasakit na talaga. Antayin na lang natin, the moment na makahawak to ng Divine Glaive ay pati yung mga tank ng Aurora ay matutunaw na. But for Aurora, Okay. kung kailangan pa nila mag-survive dito sa damage na ng gagal. Buti na lang na nerf ang Sky Piercer kasi kung sinaunang Sky Piercer pa yon, patay na yun. Ang sakit doon. Tsaka ang partida, dalawa pa yung naghati doon sa Shadow Kill, di ba? Nakikang pang take down doon si Yue. Habang mga Tore ang nagiging puntirya ng team ng TNC. Atras muna sila dito, isusuko na muna nila yung unang Lord. Pero masasabi ko na maganda ang posisyon nila dahil na-take down nila, naubos nila yung mga Tore sa taas at sa may gitna. That's true. And for Aurora, feeling ko oras lang talaga ang hinahanap nila because they are running the clock. Medyo matagal na magiging power spike dito ni Doming, mainly because 0-2-0 siya. Pero hindi naman ibig sabihin nito, hindi siya nakakapag-farm. Kapag tumagal ang larong ito, ay alam nating may wave clear ang Aurora with Edward and Doming, especially kung naka-primal wrath yan. Kaya kailangan ng tapusin ng TNC to. Kailangan na makahanap ng paraan ang TNC na humanap ng key pick-off na parang ganito lang. Ako, ito ata yung pick-off na inaantay. At napop na nga yung Sky Pierce nito. Bagsak si Demon Kite. Wala may jungler dito mula sa Silent Team Aurora. Habang Pelan Zone, nahuli lamang ang isa flicker from Edward. Bang! Pinakamata ni si Rene J. Same with Edward. Tatlo ang tutumba. Make it 4. Ilista mo na daw, sabi ni Kaizen. This is inpansit na ata para sa TNC Pro Team. Doming against the world. 5v1 ang galawan. Papasok pa siya. Mala OG Renegade. Hindi! Nakakuha na ng unang panalo. Ang TNC. Ayan na. TNC Pro Team.